Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Well, karamihan sa inyo hindi naniniwala sa tinatawag na comeback. Most of you, maaaring iniisip ninyo kapag meron ng iba ang ex ninyo is yun na yun. Maaaring pinagpalit na nga kayo for lifetime. Pero yung negativity ninyo, naiintindihan ko naman eh. Most of them talagang mga 9 out of 10, no? Or 10 out of 10 pa nga kadalasan. Iniisip kapag may bago na sa ex, wala nang pag-asa. Parang masyadong nagiging hopeless romantic agad-agad yung kliyente or yung subscribers or yung mga watchers ko na nanonood dito. Agad-agad conclusion ninyo kapag meron na siyang bago, wala nang pag-asa. Mostly, no? Ganon, no? Pero in reality, hindi ganun yung nangyayari. Sa mga nasaksihan ko, hindi ganun. Bibigyan kita ng matalim na paliwanag. Una sa lahat, hindi naman porket nakahanap siya ng bago, is perfecto na yung relasyon niya. Masaya na siya dun. Hindi totoo yun. Kasi yung paghahanap niya ng bago, pagpapatunay lang na hindi pa talaga siya fully healed. Kung hahanap man niya ng bago, siguro mas maiging humanap siya ng bago kung yung hiwalayan niyo mga 1 taon na, ganon, mga 6 months or 8 months na, ibig sabihin buo na siya sa sarili niya. Pero kung naganap siya ng bago ng ilang months pa lang naman kayong hiwalay or ilang weeks pa lang kayong hiwalay, ibig sabihin something is problem with her or him. Ibig sabihin something is missing. Hindi siya sanay na kaya niyang mabuhay mag-isa at hindi siya sanay na wala ka. Mas marami siyang emotional damage or kumbaga sa isang kotse na 1992, ang daming damage, ang daming sira ng sasakyan kaya lagi naghahanap ng repairer. Parang kailangan merong gagawa sa kanya. Kailangan lagi may mag-fix. Pero most of the time, ang rebound ay hindi nagwo-work. Bakit hindi nagwo-work ang rebound? Sobrang simple lang ng paliwanag dun. Kasi yung tao, pinilit lang niya yung sarili niyang pumasok sa isang relasyon na akala niya gusto niya, or especially kung cheating man din yung rebound niya. Alam niya sa sarili niyang kasalanan niya. Sobrang emotional damage niya tapos magbibigay siya ng commitment. Do you think magwo-work yun? Ang isang tao na merong emotional damage, imposibleng makapagbigay siya ng magandang commitment sa isang tao. Kasi nga, emotionally damaged siya. At dahil sa emotional damage na naranasan niya mula sa mga breakup na yan, ang ebidensya na emotional damage ang isang tao ay kapag agad-agad pumapasok siya sa relasyon. At yun yung isa sa mga nagiging weakness ng ex mo. Yung pakikipagpasok niya sa relasyon, tinatry niyang ma-inlove sa iba, tinatry niyang hanapin yung sarili niya sa iba. It shows how vulnerable and how weak the person is kung gaano kahina ang ex mo. At ganun nga siya kahina. Kaya ikaw, syempre, masyado kang nega, iniisip mo ngayon, okay na, perfect na buhay niya, masaya na siya sa bago niya. Pero no, hindi totoo yun. Kasi kung talagang masaya yan sa bago niya, dapat wag kang magpautulang sa mga post niya sa Facebook or post niya sa TikToks. Hindi porket nag-post siya ng masaya sila. Ang dali lang gawin nun eh. Kahit naman ikaw, pwede kang mag-ganon eh. Pwede kang mag-post ng kung ano-ano na pinagmumukha mong masaya yung sarili mo. Ginagawa din niya ng ex mo. Pero syempre, ikaw, madali ka nga mauto kasi nga, sobrang hopeless romantic mo, agad-agad nadadala yung emosyon mo. So, kadalasan iniisip nyo, ang rebound nagwo-work. Pero in reality, hindi po ganun nagwo-work ang rebound. Actually, it is your opportunity pa nga. Advantage mo pa nga yan kapag may rebound siya or meron siyang bago. Bakit advantage yan? Bakit naman kinalaman ko pa na meron siyang rebound at meron siyang bago? Alam mo kung bakit mo kinalaman yan? Kasi magkakaroon ka ngayon ng opportunity na patunayan na hindi siya nagkamali sa pagpili sa'yo. Meron ka lang 3 bagay na gusto kong i-apply mo today in order for you na kahit papano is mag-sink in ka sa mind ng ex mo at ma-realize niya na anong ginagawa niya dito sa bagong lalaki or bagong babae na to. Yung ba ma-realize niya na, what am I doing here? Bakit hindi ko nalang balikan yung ex ko? Ang una mong kailangan na gawin is let her or let him do that.
Una, i-allow mo siya na maghanap ng iba. Huwag mong kulitin, huwag mong i-pressure, huwag mong guluhin, huwag mong disturbuhin. Pabayaan mo siya na makisama muna siya sa iba tapos mawala ka muna saglit. Lalo na kung rebound lang yan. Kasi kung rebound lang yan, hindi naman agad-agad may isip niya na mahal na niya yung bago niya. Pabayaan mo muna siya doon. Yun lang yung first rule natin. Huwag mo siyang kukulitin. Huwag mo ipakita na desperado ka na gusto mo makipagbalikan sa kanya. Do not do that. Huwag kang gumawa ng mga basic things na alam mo namang hindi makakatulong. Me, as an experienced breakup coach, I've never advised na kukulitin niyo yung ex ninyo. Do not do that. Never do that. It will never ever create attraction. It will just ipoprove mo lang sa kanya na sa paghahabol mo ay tama ang desisyon niya na paglipat sa ibang puno. Kung nagmamaki branching siya, parang pinapatunayan mo lang na tama yung desisyon mo na lumipat ka dyan at hindi mo ako pinili. If that is what you're going to do, just allow her to do that or allow him to do that. Ang pangalawang gagawin mo is syempre, sobrang basic lang nito, no? Lahat naman kayang gawin to, pero hindi lahat kaya mag-commit sa disiplina. Syempre, self-improvement. I-workout mo yung sarili mo, ipakita mo na mas better ka, ipakita mo na mas nasa tamang landas ka, at ipakita mo na hindi ka na naliligaw sa sarili mo. You need to understand how valuable you are. And you need to make her understand or make him understand na mas mataas pa rin ang value mo. Kaya mag-self-improve ka habang hindi mo siya pinapansin at pinapabayaan mo siya. Nakarelax ka lang and all out ang charisma mo ay nasa sarili mo lang. Kumbaga, pinagbibigyan mo siya ng time at pagkatapos nagsa-self-improve ka kasi nga dun ka nagpo-focus. And then number 3, sobrang simple lang nito. After mo syempre, kapag pinabayaan mo siya, no-contact rule mo siya, tapos nag-self-improve ka, it's the time para guluhin naman siya. Mag-push and pull ka. Bigla mo siyang birahin ng message na parang walang kwentang message lang. Tapos biglang mawawala ka na naman. Parang ipe-play mo lang siya or ima-mind game mo lang siya na tatapunan mo siya ng message. Kahit simpleng tapon lang ng message, pwedeng kamusta or everything. After mo siyang tapunan ng message, tignan mo kung magre-reply siya or hindi. Pero kadalasan nagre-reply yan. Lalo na kung na-miss ka na niya. So what you are going to do now is just to play mind games with your ex. Play mind games with your ex. Yun yung number 3 ko. Okay, uulitin ko. Number 1, pabayaan mo muna siya na makasama niya yung bago hanggang dumating siya sa... Kasi pag pinabayaan mo talaga yan, darating yan sa punto na may isip niya, anong ginagawa ko dito sa bagong to? Sino ba to? Darating yan sa punto na marirealize niya at makikilala niya ang sarili niya na kung ano man ang katangahan na ginagawa niya, hindi naman niya kilala yung bago yan. Wala siyang ganong understanding about that. Bakit nag-commit siya dun sa bago? Ang tagal ka niyang kasama, tagal ka niyang kilala. Ino-contact rule mo siya at pabayaan mo lang siya, wag mo siyang kukulitin and everything like that. Pangalawa, ang gagawin mo, syempre, aside advice, syempre mag-improve ka naman sa buhay in all areas. I'm talking spiritual, financial, physical, lalo na physical and everything. And mentally, syempre, kailangan mag-improve ka. Dapat yung aura mo mas gumanda. Kasi ito yung nag-work mas kaganda ang aura, mas kaganda yung ganito. And then eventually, mag-reach out din yan. Then number 3, play mind games with her or him. That's a very good thing. And if you play mind games, do not take everything personal. So, that's how you do it. At yung tatlong bagay na yan, sobrang effective niyan. Maaaring pagdudahan ninyo ng kahit papaano, talaga coach, effective ba yan? Maaaring may negativity na lumabas sa isip mo. Pero mas negative para sa akin kung maghahabol ka. May iba na nga maghahabol ka pa. Mas negative yun. I know it's kinda seems hopeless romantic to you. I understand that. But as a coach, I've been here in the very long time. Lagi ko naman pinagyayabang yan sa mga videos ko Because this is the truth of the matters, no. As a breakup expert, I really understand the emotional damage that happened to your ex. At magwo-work pa yan sa advantage mo kung alam mo ang gagawin mo. Hindi mo naman kailangan ng malupitang self-improvement talaga Minsan ang kailangan mo lang at least alam mo kung ano ang gagawin mo. At yun ang definitely na gagawin mo. Pero kung talagang tingin mong hindi effective yun at kulang yun para sa'yo, I understand that kasi masyadong general yung advice, baka may specific situation ka na hindi ko alam, give us a message sa Philippine Dating Coach yan. Nandyan lang yung link natin sa YouTube, sa comment section. Thanks for watching!